Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. John Vic Rimulya, ito, matapang na ngayon na nagsalita dahil binatikos ni PBBM to eh. Sinabon ni PBBM si John Vic Rimulya dahil bakit nakalabas, nakatakas si Bato sa Senado, nandiyan na sila sa labas nagbabantay. Yun ay nakatakas dahil nga kay Robin Uod Padilla. Yung planadong pagtakas eh, sa tulong ng Robin Uod. Kaya ngayon meron ng kaso na obstruction of justice galing sa DOJ si Robin Uod. Kasama din ang kanyang uncle at 5 pang kasabwat nila. Okay, so merong pahayag dito si John Vic Rimulya para kay Bato. Para kay Bato, ang sinabi ni John Vic na Bato, sumuko ka na kasi baka magamitan ka pa ng puwersa ng pulis. Huwag mo nang intayin na lalala ang sitwasyon dahil baka mabigyan ka ng reward eh. At baka magiging ano ka, 'di ba? Baka may magmanhunt na sa iyo kapag may reward na. Kaya yan nga ang maganda, dapat susuko na si Bato. Anyway, lilitisin pa naman siya, hindi naman siya makulong kaagad. Sumuko ka na lang kung talagang wala kang kasalanan, bakit magtatago? 'Di ba? The truth will set you free. Yun yung kasabihan eh. So ito, pakinggan natin si John Vic Rimulya. Well, please surrender. Gagalangin ka namin. Your rights will be observed. But huwag na natin patagalin to kasi baka umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process. We have 7,467 islands. We have 225,000 policemen. We're disposing of all our resources para mahanap siya. But you have to understand, hindi madali ito. We have 40,000 plus barangays to search. Diba? Hindi madali. Ito masasabi ko, hindi lahat ng pulis ay maghanap sa kanya dahil mayroong mga pulis dyan na dating tauhan ni Bato. Ganon din sa NBI, hindi lahat ng NBI maghanap. Kaya kailangan talaga dito ng reward money. Kailangan dyan ng bounty sa ulo ni Bato na makintab. Siya nga pala, hindi ko nakitang may buhok yang Bato eh. Iba ka wala na talagang buhok yan, parang bimbol, no? Parang bimbol roko, mga kababayan. Kaya hindi lahat, sabi na 22,000 na kapulisan, hindi lahat maghanap niyan. Ang iba dyan ayaw. Bakit maghanap sila, di ba? Pero kapag may reward money, 10 million, well, kikilos ng mga yan. Kahit kaibigan ni Bato, ituturo siya kapag mayroong 10 million. Kahit driver niya, labandira niya, ituturo siya kapag may 10 million. Parang nanalo ka sa sweepstakes or sa luto niyan. Okay, balik tayo kay John Vic. We are there are always leads. But 9 out of 10, the leads naman are just leads. So just be patient and we will update you. He's facing a new charge of plunder. Okay. His So ngayon, punta naman tayo sa... Okay, so balikan muna natin sandali si Bato ha. Okay, Bato, ang magandang gawin, sabi ni John Vic, ay sumuko na lang para walang magamit na puwersa. Kasi kung tatagal-tagal yan, ay magkainitan na yan eh. Baka masasaktan pa si Bato. Diba? Si Bato ay maraming armas yan eh. Hindi pa niya sinuko yung kanyang mga powerful arms, high-powered arms, katulad ng CG Scorpion na ginamit yata ni Aplaska doon sa Senado. Ang ganda-ganda eh. Kasi yung bag na kulay blue na dala ng kanyang chika babe ni Bato, di ba may babae doon na dala-dala ay bag? Ang laman noon ay isa sa mga short, high-powered firearms na kagaya ng CG Scorpion. Yun ang sabi ni Claire Castro na dapat imbestigahan yung babae kung ano yung dala-dala niya na bag, na bakit ang laki-laki na bag at mukhang mabigat. Okay, so ito na, pangalawang hinahunting ngayon ni John Vic Rimulya ng DILG ay si Jinggoy Estrada, pero hindi pa naman nagtago si Jinggoy. Pero nang marinig ni Jinggoy na arestuin siya, ay biglang sumakit ng tuhod eh. Sabi ni Jinggoy, magpa-opera pa ako ng tuhod, huwag niyo muna akong hulihin. Ganito talaga ang classic, no? Classic na mga politician. Kapag hulihin sila, magkaroon kagad ng sakit para magkaroon ng house arrest or hospital arrest.
Si Jinggoy ngayon na pangatlong kaso niya ito ng plunder at sa pagkakataon na ito, life sentence na daw ang hatol kay Jinggoy. Grabe itong mukha ni Jinggoy, no? Papukir-pukir pa yung parang walang nangyari, parang hindi totoo yung flood control scam. Ang laki pala ng nakuha niya dun eh. Kaya, eto may kaso siya. So dalawa na. Dalawa na sa DDS senador, kulong sigurado yan. So kulang na sila dyan. Magiging 11 na lang sila. And then, merong pang Joel is lying, di ba, GIL. Susunod na yan eh. At yung Mark Villar yata, may kaso din na plunder. Kaya 4 hanggang 5 ang makukulong nakakasuhan dyan sa mga DDS senador. Bakit nga ba nagpa-member sa DDS sina Jinggoy, sina Joel is lying? At yung isa pa, sino ba yung isa? Kasi meron silang, alam nila na meron silang kaso sa Sandigan Bayan na graft ang corruption at plunder. Alam nila yan. Kaya sumapi sila sa kilusan ng mga tinatawag na Team Lagim or Team Kadiliman. Kasi kapag manalo si Team Kadiliman, yung kanilang reyna ng Kadiliman, kapag magiging presidente yun, ay siguradong absuelto lahat ng kaso nila. Kaso ni Jinggoy, absuelto yan. Kaso ni GIL, Joel is lying, absuelto yan. Si Bato, absuelto yan. Mark Villar, absuelto yan. Kaya sumali sila dyan sa Team Kadiliman na yan. Yan ang hinahabol nila eh. Ang problema, ang kanilang reyna ay meron ding kaso. At kapag nahatulan yan, lagot na. Lahat ng Team Kadiliman ay bubulusok doon sa tinatawag na Lake of Fire, yung umuusok na Lake of Fire sa Biblia, doon sila bubulusok. Lahat sila doon masusunog dahil sa kabulastugan na ginagawa. Sa lahat daw ng history of the Philippine Senate, sa lahat ng henerasyon ng mga senador na nakaupo sa Senado, ay ngayon lang daw nangyari itong shooting, ano bang tawag doon? Shooting na scripted. Ngayon lang daw nangyari na may scripted shooting na nagpaputok na wala namang kalaban. Kisame yung pinagbabaril, bintana yung pinagbabaril, wala namang kalaban. Kasi yung kalaban nila nandun sa yung NBI sa second floor eh. I make that sa ground floor. Itong team naman ni Aplaska, yung may hawak na CJ Scorpio ni Bato, ay dito lang sa second floor eh. Tapos pinutukan yung kisame, sira yung kisame ng Senado. Grabe no? Kaya may pahayag nga si Bongbong Marcos kanina eh. Atin yun i-upload yung pahayag ni Marcos, ni Bongbong, tungkol sa pagiging senador. At bakit ganito ang ginawa ng DDS senador sa Senado, na ang daming drama at scripted na kung ano-anong shootout, kung ano-ano na lang naiisip. Okay, balik tayo dito sa balita, courtesy ng The Billionario Channel. This time, Jinggoy Estrada ay ipapahuli na ni John Vic Rimulya. And another case for graft over his alleged involvement in the multi-billion peso flood control scandal. Hannah T is on the phone to tell us more. Hannah, what is the latest? My Senator Jinggoy Estrada may soon find himself back in detention, with the LG Secretary John Vic Rimulya revealing that he personally spoke with the senator about the possibility of either surrendering or being arrested. According to Rimulya, Estrada has yet to make a decision and only told him that he would think about his options. The JLG chief said Estrada's main concern is his health condition. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. Tuhod ng kalabaw, pwede no? Tuhod na naman. Noon yung ama niya nang hulihin din ay ganun din eh, tuhod din eh. Nung paglabas ni Jinggoy sa yung unang pagkakulong niya, di ba paglabas niya ay nagtutungkod dahil may sakit daw siya. Gloria Arroyo may neck brace, di ba? Yung sino-sinong mga politiko na makulong, meron talagang karamdaman kaagad
Si Kibuloy, di ba, nang ikulong ay nagkaroon daw ng na-stroke daw. Kung ano-ano na lang pinagsasabi para hindi kaagad makulong. Kaya, ito na yung kanilang self-defense eh. Ito yung kanilang defense mechanism, itong magpasakit-sakitan. Katulad na lamang ng knee replacement. Palitan daw yung tuhod ni Jinggoy eh. Ito, tingnan natin yung pagmumuka ni Jinggoy. Ang galing-galing talaga dahil artista, ay parang wala siyang kasalanan sa Senado, pa-smile-smile lang, pa-smile-smile lang. Yun pala ay sa loob niya, takot na takot siya dahil makukulong na siya, si Jinggoy Estrada. Dahil bistado na eh, yung ninakaw nila na pera, flood control. Sila yung nagnakaw ng maraming pera ng bayan dahil sa flood control ng DPWH. Sabi ko, hindi naman namin it's beyond our jurisdiction. So, sa Sandigan na rin siya makapaniwala. So, wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest. Ayan o. Remulla made it clear that there will be no special treatment for Estrada, saying he will be subject to the same rules and procedures as any other detainee. This comes after the ombudsman filed plunder and multiple graft charges against Estrada over alleged budget insertions linked to flood control projects. Former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez earlier accused him of maneuvering about 355 million pesos in insertions 355 in the million national budget si for a Jinggoy pa lang 50% nag-maneuver noon para ma-insert doon sa kanilang proyekto. Grabe no? Kaya kulong ka. Plunder eh. Pag nanakaw sa kaban ng bayan, pangatlong beses na daw to na kaso ni Jinggoy Estrada. Magnanakaw pala talaga ang taong ito. So, dapat nang tapusin na talaga yan. Ikulong na yan ng 50 years sentence para ilang taon na ba yan ngayon? 60? Aabot pa yan ng 100 years old. Dapat ikulong yan 50 years in sentence para pati kaluluwa niya magsisisi sa pagnanakaw. Aanhin ka, ito lang matanong ko mga kababayan, aanhin ba nila ang laki-laking pera? 355 million. Sabihin natin, kalahati sa kanya doon. O 1/4 lang, di ba? So, 350, kalahati, halos 200. And then 1/4 ay nasa 100 million. Aanhin ni Jinggoy ang 100 million. Eh, siyempre, kapag gagawa ng mansyon, bibili ng submarino, helicopter, yate, ubos yun. Mga kababayan, kaya yan talaga ang mahirap. Kapag kaharap mo yung pera na bulto-bulto, ay talagang tempted ka. Kung mahina ang iyong pag-iisip at kung wala kang respeto sa batas. Diba? Alam mong makulong ka tapos ba't nakawin mo pa? Kaya buti nga kay Jinggoy. Estrada maintained his innocence and vowed to exhaust all legal remedies. Estrada maintained his innocence and vowed to exhaust all legal remedies as he argued that there's no record showing he inserted projects into the national budget. He also claimed the DOJ and Ombudsman he was denied the opportunity to fully review the DOJ and Ombudsman resolutions before the case. Palibhasa sa artista, marunong siya mag-poker face, yung parang walang nangyari, masaya lang siya. Pinoproject niya na pinagbintangan lang siya, pero ang totoo, nakulong na nga kaya magnanakaw talaga. Cases were filed, a serious due process concern for the senator. Estrada further questioned the timing of the cases, noting that the filings moved rapidly following the recent change in Senate leadership, even as he insisted he would shift of leadership, yung biglang nagbago yung Senado, naagaw ni Soto, and din naagaw na naman nila ngayon ni Loren Legarda. Hindi ganoon kasi ang nangyari niyan, yung kaso nila sa flood control, ang tagal-tagal na nun. Kalahating taon na yun Tapos yung pagbabago ngayon ng leadership sa Senado, bago lang yan So ibig sabihin, ang kaso ni Jinggoy noon pa yan. Inimbestigahan, di ba? Sa Blue Ribbon Committee, Sandigan Bayan. Tapos ngayon naninira siya, nagsasabi siya na
Gawa-gawa lang yan dahil nagbabago ang leadership sa Senado. Ay naku, sinong lulukuhin mo? Jinggoy Estrada, unggoy. Jinggoy, unggoy. Magnanakaw, 3 beses nang makulong eh. Ipangatlong beses niyang makulong ngayon. At this time, hindi na siya makakalabas life sentence na ito. Sabi ng marami. Alright, so kung magpapaalam na, maraming salamat sa ating mga event followers. Ako'y saludo sa inyo at sa mga bago pa lamang nag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.